So yung issue naman na, well, ito nga, winokback niya na yung lightly or hard, very strongly yung assertion niya sa KIG, dinedeny niya ngayon na he asserted ever na i-let go. Pero if you listen to clips from that hearing, at a certain point, he seemed to suggest to avoid confrontation or tensions, parang let go. How do you, I mean, you have done extensive field research out in the sea, in Pag-asa Island. How do you make of those assertions when you hear that coming from an elected senator? Well, of course, it is quite alarming that senator yan, legislator, and he's speaking on matters concerning the national territory. Yeah. No? Maaring gamitin yung mga statement niya laban sa atin. No? Yeah. Kung sakali na dadalhin sa isang korte ito, no? Kunwari, no? That is an admission against interest, no? Kung mismong legislators mo hindi nila alam Right. kung hanggang saan ang extent ng national territory, Right. no? Hindi nila sigurado, gusto pa nga ipadebate daw. Kung hindi mo naman dadalhin sa korte, definitely pag nakipag-usap ka sa ibang bansa, no? Sasabihin nila, bakit ko tatanggapin yung position mo? Kahit yung sarili mong gobyerno, hindi sila sigurado kung hanggang saan ang hangganan ng mga teritoryo mo, ng mga jurisdiction mo. So bakit ako maniniwala sa iyo? So obviously, pinapahina noon ang posisyon ng Estado ng Pilipinas sa lahat ng iba-ibang posibleng interaction tungkol dito nga sa ating mga karapatan sa karagatan at dun sa ating mga teritoryo. So yung discussions sa Congress, as domestic as they may seem, these can reverberate, kumbaga, in the years to come if the Philippines eventually decides to file another case before another body in the international body. Oh, definitely. Kasi gagamitin yan na public record, public statement ng isang senator, di ba? Right. It will be used as evidence, definitely, to convince yung tribunal o kaya kung ano bang partido yon na hindi sigurado ang Pilipinas kung anong sa kanya. Right. Therefore, mahina ang kanyang posisyon